Salamat. Of course, sabi ko, since dito ka na rin, Pastor, ikaw na rin magbigay ng challenge sa ating Leo. Okay, so this, welcome to our pulpit. My friend, Pastor Michael Baptist Urala, Pastor GC Ladona. Tayo tayo lahat, please. Okay, as he preach the word of God this afternoon. Amen. God bless. Good afternoon, Pastor GC. Maraming salamat, Pastor. Sa muli, magandang hapon po sa lahat. So ako po ay natutuwa na muli tayong nagkita, mata sa mata, at nagpapasalamat po sa invitation ng inyong buting pastor. Salamat po sa pagkain na naihanda ng mga members. Actually, nung sinabi ni Pastor na ako magpipreach dahil birthday ni Clint, ang napaghandaan ko po ay about sa birthday. Dahil special day ni Clint ngayon eh. Kaya naalala ko nung first ako nagdala ng message nung 2020. 1 year old siya nung time na yun, no? So ngayon ay 5 years old na siya. Parang kailan lang. Malaki na. So nakakatuwa na si Clint, no? Nai-enjoy na natin ninyo yung presence niya. Kaya especially sa kanyang mga magulang, Pastor Leo at Ma'am Vicky. Salamat sa mga sacrifices. Ganon talaga ang tungkulin ng mga magulang. So this time, kindly open your Bible in the book of Psalms 127, verse number 3. Okay, Psalms 127, verse number 3. Okay, pagpasensyahan nyo na lang po dahil nakasanayan ko na ako ay sumusuot talaga ng face mask. Hindi dahil sa ako po ay mayroong sakit, kundi ito po ay protection ko sa aking false teeth. Protection ko po yan. Ayaw ko naman na mamulot ako dyan. Okay, sana't naunawaan nyo ako, no? Okay. So, importante yung tinig ko lang at yung salita ng Diyos. Amen ba? Okay, sige. Basahin po natin mga kapatid ng sabay-sabay. Yung pong talatang 3 na ating binanggit kanina. Okay, verse number 3, as we read all together. Lo, children are an heritage of the Lord, and the fruit of the womb is His reward. So, ang pagtuunan po natin ng pansin ngayon, yung children are an heritage of the Lord. Okay? Alam natin mga kapatid na ang mga kabataan ay regalo mula sa Diyos. Amen ba? Kaya tayo, sino dito yung mga magulang? May mga anak na. Pakitaas daw ng kamay, abay napakarami. Kayo ba ay totoong nag-i-enjoy sa mga anak nyo? Okay, amen. Wala bang pasaway? Ay, hindi mawawala, no? Hindi talaga mawawala yung pasaway dahil bahagi na yan ng kaugalian ng ating mga anak. So may mga ugali ang mga anak natin na talagang hindi maiwasan na nagpapasaway. Kaya bilang magulang, mahal natin yung ating anak, kaya tinutuwid natin sila, ginagabayan. Amen ba? Okay, so this time tayo po'y manalangin sa iyong mahal naming Diyos. Maraming salamat po sa isang napakagandang pagkakataon na inyong ipinagkaloob sa amin. Lalong-lalo na makaselebrate, Panginoon, sa kaarawan po ng pinakamamahal na anak ni Pastor Leo at Ma'am Vicky na si Clint. Kami po ay bilang saksi sa batang ito sa kanyang unti-unting paglaki mula nung unang araw o unang pagkakataon na nakita namin itong batang ito hanggang sa kasalukuyan na kung saan, Panginoon, nakita namin ang inyong pagpapala, ang inyong pabor, at ang inyong gabay, lalo na sa kanyang mga magulang, ang karunungan at ang wisdom, Panginoon, na kung saan ay ginampanan ng kanyang magulang, Panginoon, Pastor Leo at Ma'am Vicky, na mapalaki si Clint ng isang mabait na bata
isang batang mayroong takot sa iyo, at isang bata na kung saan ay balang araw, ito siya ay magagamit nyo, maging daan ng pagpapala sa inyong gawain. Panginoon, alam po namin na may magandang plano ka sa buhay ni Clint. At patuloy kaming sumusuporta magitan po ng aming mga dalangin na sana po ay pagtagumpayin niyo po ang buhay ni Clint. At Panginoon, ito po ay aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Okay. So, maaari na pong maupo ang lahat. So, ako po ay mayroong anak dalawang lalaki, anak namin ni Mrs. At ang aking Mrs. ay nandito. At ako'y nagpapasalamat dahil pinagkalooban kami ng Panginoon ng dalawang malulusog na anak. At ngayon, yung panganay namin is 27 years old na. At ang bunso ay 25 years old. At ang panganay namin, mga kapatid, na sana po ay tulungan nyo kaming ipanalangin na iilang araw na lang ay sasampa na siya sa barko. Sasakay na siya. Sana po ay walang mga aberya, walang mga anumang mga barriers, no? Mga bagay na maghahadlang sa kalooban ng Panginoon sa buhay niya. Kaya papasalamat din kami sa pangalawa naming anak dahil kahit naman na tumigil siya, no, sa kanyang pag-aaral sa Bible School, at least na-experiencehan niya paano mag-aral sa Bible School. At kailanman hindi namin siya pinilit, hindi namin kagustuhan, kundi kagustuhan niyang maranasan ang mag-aral sa Bible School. Pero ang sabi niya pa, kahit naman ako ay tumigil na, hindi ibig sabihin na ako ay titigil na rin sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya sa kasulukuyan po, ang aming bunsong anak na si Jasser ay Sunday school teacher po namin sa church doon sa Nurala. Kaya nagpapasalamat po kami, lalo na sa Mount Calvary, na naging kabahagi na nag-mold sa buhay ni Jasser, particular sa kanyang spiritual life, na malaking tulong talaga sa kanya. So ipanalangin natin kung ano po yung magiging kalooban ng Diyos dahil hindi natin alam yung nasa unahan. Malay natin, di ba? Pag tinawag yan ng Panginoon sa gawain, may possibility na babalik yan sa Bible School. Okay? So, iba yung pakiramdam ng isang magulang sa kanyang mga anak. Tama ba? Grabe yung attachment natin bilang mga magulang sa ating mga anak. Mula pa nung maliit sila, na kung pwede lang, ayaw nating masaktan sila. Ayaw nating makurot sila ng sinuman, ni makagat man ng lamok. Ganun natin sila kamahal. Pero hindi maiiwasan, talagang mararanasan nilang masaktan. Di ba? Bahagi yan ng kanilang paglaki. Kaya tayo po'y naniniwala, mga kapatid, na ang mga kabataan, yung mga anak po natin ay regalo ng Diyos. Amen ba? Regalo po yan ng Diyos sa atin. Kaya kayong mga young people na wala pa kayong pamilya, abay, asamin nyo na. No? Asamin nyo nang magkapamilya kayo. Basta nasa tamang gulang lang. Amen ba? At saka, dapat Kristiyano rin. Anak ng Diyos. Amen ba? Ayun. Pangit naman na basta-basta na lang mga sawa ka kahit unbeliever. Abay, mag-isip naman tayo. No? Paano mo palaki ng maayos yung anak mo kung unbeliever naman yung katuwang mo? So wala siyang kakayanang gumabay, no, sa inyong magiging anak. Okay, meron lang po akong 3 bagay, mga kapatid, na ibabahagi ngayong hapon. Hindi naman ako mataas magwali, Pastor. Kahit na sa church kanina, tumigil ako, umpisa ako 9:30, tumigil ako ng 10:30. Isang oras. Ma-exceed na yung para sa akin. Diba, anong ilang oras ka pa, Pastor, nagpipreach dito? Ganun pala. Pag hindi na, pag hindi sa kasarapan na magpipreach, 1 hour lang talaga yung limit. Minsan ako nakakalimot, umaabot ako ng 1.5. Pag nalimutan. Kaya panay ang tingin ko sa orasan. Wala bang orasan dito? Ayun. Sana hindi ako makalimut, ha?
Oo, dahil maikli lang naman talaga magwali. Okay, unang-una mga kapatid, children are God's gift to every parents. Amen ba? Example natin, si Isaac mga kapatid ay regalo ng Diyos kay Abraham at kay Sarah. Amen? Pangako ng Diyos yan eh. No? Kay Abraham na magiging isang malaking bansa siya. Kaya regalo ng Diyos, kaya't natupad. Ilan ba yung edad ni Abraham nung natupad yung kanyang pangako na riregaluhan siya ng anak? 100. Si Sarah, 99. Biruin mo ba naman mga kapatid, ano? Ano kaya mangyayari yan sa panahon ngayon? Milagro na yan, di ba? Milagro na kung mangyayari yan sa panahon natin. Pero ito'y nangyari lamang kay Abraham at kay Sarah. Bakit? Pinatutunayan lang ng Diyos, mga kapatid, na sa Panginoon ay walang bagay na mahirap na hindi niya kayang gawin. Tama ba? Kaya kapag kayong pangako o yung regalo ng Diyos ay darating kahit ano paman yung edad mo, talagang matutupad yan. Sapagkat sa Panginoon, ang pinaka-imposibleng bagay lang na hindi niya kayang gawin, alam niyo kung ano yon? Yung magsinungaling. It is impossible for God to lie. Pero sabi naman ng Luke chapter 137, for with God nothing shall be impossible. Tama? Pero yung pinaka-imposible lang sa Diyos ay yung magsinungaling. Kaya yung pangako ng Panginoon sa Titus chapter 1 verse number 2, pakibasa na yung Titus 1:2. Ano yung sinasabi doon? In hope of eternal life, which God cannot lie, promised before the world began. Kaya yung pag-asa na buhay na walang hanggan, ay ipinangako na ng Diyos. Hindi pa niya tinatag ang sanlibutan, nangako na siya ng pag-asa, buhay na walang hanggan, at kailanman ang Diyos ay hindi magsisinungaling. Kaya naitupad ito mga kapatid, nung pinadala niya na yung kanyang bugtong na anak, na isinilang sa isang babaeng berhen. Biruin mo, na iprophesy doon sa Book of Isaiah, na isa katuparan 7 years after, sa New Testament, bago natupad yung pangako ng Diyos, na magbibigay siya ng isang sanggol, na ang kapamahalaan ay iaatang sa kanyang balikat. Maging yung ating kaligtasan ay inatang sa balikat ng ating Panginoong Hesus. Kaya tayo naniniwala na wala ng ibang paraan upang tayo ay maligtas. Yan po ay sa pamagitan lamang ng pananampalataya sa kay Ginoong Hesus Kristo. Kaya salamat dahil ang pangako ng Diyos ay natupad kay Abraham at Sarah. Kaya't niregaluhan si Abraham at Sarah ng isang sanggol na lalaki na tinawag na Isaac. And then pangalawa mga kapatid, si Samuel, isang propeta ng Diyos. Regalo ng Diyos ito kay Hannah at Elkanah. Ang kagandahan mga kapatid, si Hannah ay isang godly woman. Talagang napaka-Diyos. Na babae. Kung sa Ilonggo pa na Diyos nun. Tama ba? Bisaya ba ng Diyos nun? O godly. Kung sa English. Kaya itong si Hannah, mga kapatid, kung ating titingnan yung kasaysayan ng kanyang buhay, alam mo, napakulungkot. Bakit? Dalawa sila sa buhay ni Elkanah eh. Maganda ba? Ang isang lalaki, dalawa yung asawa niya? Maganda, hindi? Tanungin ko kayo mga babae, okay lang ba sa inyo, mister mo, dalawang asawa, ikaw at yung... Hindi. Buti na lang. Kasi hindi kalooban ng Diyos na ang lalaki mayroong dalawang asawa. Isa lang talaga. Kaya ginawa ng Diyos na maging kapares ni Adan, si Eva. Isa lang. Bakit? Alam ng Diyos eh.
magiging magulo ang pamilya pagkadalawa ang asawa ng lalaki. Ito yung nangyari kay Elkanah, dalawa yung asawa niya. Ngayon itong si Hannah, medyo hindi pinalad, baog. Nagtatampo siya, nalulungkot siya every time na makita niya yung asawa niyang si Elkanah, nakipaglaro doon sa mga anak sa pangalawang asawa. So marahil, tinitiis na lang ng mahabang panahon. So kaya malungkot itong si Hannah. Isang araw, pumasok siya sa templo para manalangin, para hingiin ang sanggol. Mga kapatid, napagkamalan pa ni Eli na si Elkanah ay lasing, lango sa alak. Bakit? Nagsasalitang mag-isa. Nasa loob ng templo nananalangin, napagkamalang lango, lasing. Pero salamat, ipinaliwanag ni Hannah na hindi siya lasing, kundi nananalangin sa Diyos. Ano mong sabi ni Eli? Ibibigay ng Diyos ang inihingi mo. Na isa katuparan, mga kapatid. Kung titingnan natin yung 1 Samuel, napakagandang istorya. Tingnan natin yung 1 Samuel. 1 Samuel chapter 1. Ang sabi po dito sa verse number 18, sa 17. Okay, 17 tayo. Umpisa natin na lang dito sa verse number 12. Ayan. And it came to pass, as she continued praying before the Lord, that Eli marked her mouth. Tinandaan ni Eli yung bunganga o mouth ni Hannah. Now Hannah, she spake in her heart. Siya po'y nagsasalita mula sa kanyang puso, only her lips moved, but her voice was not heard. Therefore, Eli thought she had been drunken. So, napagkamalan. And Eli said unto her, How long wilt thou be drunken? Put away thy wine from thee. And Hannah answered and said, No, my Lord, I am a woman of a sorrowful spirit. I have drunk neither wine nor strong drink, but I have poured out my soul before the Lord. Count not thine handmaid for a daughter of Belial, for out of the abundance of my complaint and grief I have spoken hitherto. Then Eli answered and said, Go in peace, and the God of Israel grant thee thy petition that thou hast asked of him. And she said, Let thy handmaid find grace in thy sight. So the woman went her way and did eat, and her countenance was no more sad. Why? Doon pa lang mga kapatid, sinampalatayanan na ni Hannah yung sinabi ni Eli. Na pakikinggan ng Diyos ang iyong dalangin. Yung hinihingi mo. Kaya wala na doon yung kanyang tinatawag na sorrow in spirit. Wala na yung kalungkutan. Kaya ang pinalit ng Diyos sa kanya, ang sabi ng verse number 18, her countenance was no more sad. Why? Bakit? Alam niya na sinagot na ng Panginoon yung kanyang dalangin. Hindi pa siya nabuntis, mga kapatid. Masaya na siya. Inaasahan niya na one day, isang araw, magkakaroon siya ng anak. And they rose up in the morning early and worshiped before the Lord and returned and came to their house to Ramah. And Elkanah knew Hannah his wife, and the Lord remembered her. Ang kagandahan, mga kapatid, hindi nakalimutan ng Panginoon si Hannah. Hindi nakalimutan ng Panginoon yung prayer ni Hannah. Kaya't sabi dito sa verse number 20, Wherefore it came to pass when the time was come, about after Hannah had conceived, that she bare a son, and called his name Samuel. Anong ibig sabihin? Because I have asked him of the Lord. Ang kahulugan pala ng pangalang Samuel, because I asked him of the Lord.
Hiningi ko siya sa Panginoon. Mga kapatid, mga magulang, ang inyong bang mga anak ay hiningi nyo sa Panginoon? Ha? Amen. Pag ikay Kristiyana, dapat talagang hingiin mo sa Panginoon. Dati nung mga magulang natin na hindi pa Christian, bahala na, si Batman. No? Di ba? Walang hingi-hingi. Saan pa yung hindi humihingi? Doon pa dumadaming mga anak. Di ba? Saan pa yung humihingi? Iisa lang. Pastor? Meron namang humihingi, talagang hindi binibigyan. Pero may pamaraan ng Panginoon. Di ba, Pastor? Kaya kami, ni Ma'am, malalaki na yung mga anak namin, gusto namin mag-adopt din, pero babae. Pero nung narinig ko si Pastor, nung sinabi niya, mahirap pala, may mga requirements. Dadaan ka sa mga neuro examination. No? May mga mental, ano pa pala yan? I-check kung qualified ba. Iko'y mahirap. Tsaka financially, dahil stable. Hindi talaga kami pwede nun. Siguro mapagliban dahil doon sa financial status, titingnan, magkano bang ang weekly mo, Pastor? Siguro ako may sasagot. Ay, nago. Sasabihin ko na lang, sa susunod na lang, sir. Sa susunod na lang, ma'am. Gugustuin man namin, pero dahil sa requirements, mahirap. Okay. So, dito nakita natin, mga kapatid, sa verse number 22 na po tayo, but Hannah went not up, for she said unto her husband, kasi talagang pumupunta yung kanyang mister, doon sa templo para maghandog. Pero si Hannah, hindi muna sumama. Bakit? Sabi niya dito, but Hannah went not up, for she said unto her husband, I will not go up until the child be weaned. And then I will bring him, that he may appear before the Lord, and there abide forever. So, mayroon siyang pangako itong si Hannah, na dadalhin niya lang ang bata pag matapos niya ng mapalaki. No? So yung ang kondisyon niya, ibig sabihin gusto niya na maasikaso niya, maalagaan niya bago niya ibibigay sa Panginoon. Kasi pangako niya yun sa Diyos eh. Nangako na siya sa Panginoon. Pagkapakikinggan mo, Panginoon, yung aking dalangin, ibibigay ko sa sayo. Sabi doon sa verse number 26. No? Sabi doon, and she said, O my Lord, as thy soul liveth, my Lord, I am the woman that stood by thee here, praying unto the Lord. For this child I prayed, and the Lord hath given me my petition, which I asked of him. Therefore also I have lent him to the Lord. As long as he liveth, he shall be lent to the Lord, and he worshiped the Lord there. Ang kagandahan, mga kapatid, si Hannah ay hindi niya ipinagkait yung kaisa-isa niyang anak na regalo ng Panginoon sa kanya, sa Panginoon para sa paglilingkod. Sa totoo lang, ang pakiramdam ko, mga kapatid, nung nag-aral yung aking anak, yung bunso naming anak sa Bible School, na ako yung pinakamasayang tao sa mundong ito, yun yung pakiramdam ko. Dahil gusto kong makita yung aking anak na naglilingkod sa Panginoon. Para bang ang feeling ko fulfilled yung aking pagiging ama na mayroong akong anak na gustong mag-serve sa Panginoon. Pero kailanman, mga kapatid, hindi ko siya pinipilit. Yun lang ang sa akin. Sabi ko na, kung talagang tinawag ka ng Panginoon na mag-serve sa Kanya, ikinagagalak ko yan. Pero hindi kita pipilitin, baka balang araw sisihin mo ako. Pero ang sabi niya lang, pa, ito yung aking gustong mangyari. Gusto kong maging katuwang ako sa gawain. Sabi ko na, kahit pa man hindi ka na nag-aral ng Bible School, pero natutuwa pa rin ako sa Panginoon dahil naging katuwang kita. Kaya kanina, mga kapatid, siya yung nagtuturo sa Sunday School. No? Sabi ko, God, satisfied na yung buhay ko. Basta nasa gawain lang. Kaya, isa yan sa aking mga desire talaga sa aking mga anak, mga kapatid. Okay, so,
dito ay atin pong mapapansin na hindi lamang pala si Isaac ang regalo ng Diyos, si Samuel, kundi maging si Solomon ay regalo ng Diyos kay David at Bathsheba. Alam natin na si Solomon, mga kapatid, siya yung pinahintulutan ng Diyos na maitatag ang templo. No? May desire si David na itayo ang templo ng Diyos, pero hindi pinahintulutan ng Panginoon, kundi si Solomon. Dahil pinili ng Diyos si Solomon ang siyang tatayo ng aking templo. Ibig sabihin may layunin pala. Kaya ang mga bata, mga kapatid, lalo't na't mga anak ng mga Kristiyanong kagaya ninyo, may mga plano ang Diyos dyan. Dapat magiging, tawag nito, observant ka lang. Ino-observe mo kung ano yung leading ng Panginoon habang lumalaki ang iyong anak. Ang bukod tanging gagawin mo lang ay gagabayan mo lang siya habang pinapalaki mo. Paano mo ginagabayan? Through prayer. Paano mo ginagabayan? By reading the scriptures. Kasama siya. Pangatlo, dinadala mo siya sa church. Kahit malaking impact na po yan sa buhay. Kaya nasabi ni Pastor kanina, yung simple celebration lang para kay Clint, malaking tatak na yan sa kanyang memory. Nararamdaman niya yung pagmamahal ninyo bilang church. Ano kayang nararamdaman ng mga ibang anak ng pastor na kailanman ay hindi na i-celebrate ng membro yung kaarawan ng anak ng pastor? Naranasan po namin yan. Ni isa sa aming mga anak, mga kapatid, nakakalungkot. Ako na-bless talaga dito, pastor, sa totoo lang. Lumaki na lang yung anak namin ng church ay hindi man lang nag-celebrate sa kaarawan ng aming mga anak. Pero nasanay na kami ng ganun. Dito ko na-realize, wow, ganun pala talaga, no? Iba talaga yung impact sa bata, nararamdaman niya at nakikita yung pagmamahal ninyo sa kanya. Mas lalong mai-encourage siya na mag-serve sa Panginoon dahil ramdam niya yung pagmamahal ninyo. Kaya pangalawa, mga kapatid, not only children are God's gift to every parent, but children have a destiny marked by God. Mayroong destiny mark ng Diyos ang mga kabataan. So, ibig sabihin, mga kapatid, yung destiny na yung bang itinalaga ng Diyos na yung batang ito na one day ay magiging ganito. No? So, yun ngayon yung tatandaan. Tatandaan nyo, tatandaan din ng kanyang mga magulang. Tutulungan ninyo, mga kapatid, na maabot ng bata o ni Clint yung destiny ng Panginoon sa buhay niya. Kaya, mayroon kayong kontribusyon, mayroon kayong tulong, mayroon kayong ambag na ang bata ay magabayan na maabot niya yung destiny, mark of destiny ng Panginoon sa kanyang buhay. So, parents must guide, not to force them. Ang trabaho po ng parents ay gabayan lang. Huwag niyong puwersahin. Amen? Sino bang parents dito na pinapalo yung anak pagka ayaw sumunod? Ha? Meron ba? Madalas kasi, mas madali yung palo, no? Mas sumusunod ang bata pag may palo. Pero mga kapatid, mas lalo magre-rebelde ang bata pag pinapalo. Pinapaunawa sa kanya. Kung pinapalo man siya, dapat maintindihan niya, konsekwensya niya yon sa kasalanang ginawa niya. Alam mo na, mahal kita. Sabi ng Panginoon, pinapalo niya yung kanyang mga minamahal. Kaya dahil mahal kita at nagkasala ka, gusto kong iparamdam sa iyo, mahal kita, kaya kita pinapalo. Di ba? So, may mga pagpapalo rin minsan. Huwag na yung palagi na lang, kaya iba immune ang bata
Sa Ilonggo pa na, makublan. Ito, makublan. So, pagka yung bata nasanay na sa palo, pagka nagkasala siya, ganun na kaagad yan. Pak! O, wala na. Kasi alam niya na eh. O, pag nakasala siya, alam niya na. O, ganun na kaagad. So, hindi niya ramdam yung love. Bakit? Kasi alam niya na consequence yun eh. Pero pag naramdaman niya yung pagmamahal, paunawa mo sa kanya, alam mo ba anak, ba't kita papaluin? Kasi nagkasala ka. Pero kung magsasabi ka sa akin na patawarin mo po ako pa, ako'y nagkasala, tinatanggap ko po ang parusa, may posibilidad na hindi papaluin ng tatay yung anak. Bakit? Inako niya na yung kasalanan niya eh. So instead na paluin siya, i-embrace mo na lang siya. Sa susunod anak, huwag mo na gagawin ha. Ayun, di ba? So yung relationship ng bata sa tatay, mas lalong umigting, lalong tumindi at tumibay yung relationship. Kasi kung panay-palo na lang, alam na ng bata eh. Hindi niya ramdam yung love doon. Kaya ako nakukonsensya mga kapatid sa mga anak ko. Minsan napapalo ko sila dahil out of my anger. Galit. Hindi nila ramdam yung love. Pangit pala kung ganun. Dapat pala maramdaman nyo yung love kaysa palo. Ang maramdaman lang naman ng bata, yung sakit. Pero yung love, hindi niya maramdaman. Nalala ko yung panganay ko, maliit pa, 5 years old, kagaya ni Clint. Sabi ko sa kanya, nak, dito ka lang ha. Huwag kang umalis. Abay, pinatalikod lang ako, maya-maya nawala. Hinanap ko buong baryo. Nakita ko pa nandoon sa computeran, kasama yung kalaro. Dala-dala ko yung pamalo. Alam niya na kaagad. Umalis na siya, sama sa akin. Then, akyat kami sa bahay, kinausap ko, nak, alam mo anong kasalanan mo? Upo pa. Ano yung kasalanan mo? Nag-disobey po ako sa iyo. Ano ba sinabi ko sa iyo? Huwag akong umalis. Pero anong ginawa mo? Umalis po ako. So alam niyo na kung anong consequence mo? Upo. Ano? Palo. Sabi ko sa iyo, pipiliin kita, anong gusto mong palo? Isa o dalawa? Sabi niya, isa. Okay. Kung isa, ganito kalakas na ko. Ayan. Pero kung dalawa, ganito lang. Alin ang pipiliin mo? Yung isa o dalawa? Sabi niya, bahala na po kayo pa. So, ang ginawa ko, tinabi ko yung pamalo. In-embrace ko siya. No? So, naniniwala siya na may consequence. Pero iba pa rin yung love pag in-embrace mo. Kaya, tulungan natin bilang magulang na maabot niya yung destiny mark ng Panginoon sa buhay niya. So, parents must guide, not to force them, no? Not to force the children on the right. Sabi ito, parents must guide children on the right way to reach the future God has chosen for them. Dapat gabayan lang natin sila sa tamang daan na maabot nila yung piniling future ng Panginoon para sa kanila. Now dito mga kapatid, pasensya na po, naging emotional ako eh. No? Pagdating kasi sa mga anak, lalo na yung panganay ko na sa Maynila na, nagbi-video call na lang kami. Video call na lang pa, kamusta kayo dyan? Okay nang naman, anak. Pero si mama, sabi ko sa kanya, si mama, anak, medyo pumipigil lang dahil namimiss ka na. Sabi niya pa, kung pwede lang sana, uuwi ako ngayon dyan. Pero iniintay ko na lang yung aking pagsakay. Siguro, mas matatagalan pag nakasakay na ako. Mas matatagalan tayong ako makauwi. Pero titiisin natin, alang-alang sa ministry dyan.
So, gawain pa rin talaga. Alam niya, financially, yung ministry nangangailangan talaga eh. Sabi ko, sige na, kaya namin tiisin yan. Natiis namin for how many years? Na wala pa kayo ng kapatid mo. Natiis namin yun. Ngayon pa kaya, malalaki na kayo. Kaya, sabi niya, tiis-tiis lang tayo pa. Balang araw, makakaahon din tayo. So, example mga kapatid ng good parents, si Hannah, she offered her son to the Lord for service. Palagi ko pong ipinapaalala sa mga anak ko na nung maliliit pa kayo, inoffer ko kayo sa Panginoon. May mga pictures kayo, nasa album. Tingnan mo, nung ilang buwan ka pa lang, inihandog ka na namin sa Panginoon. So nakikita nila sa album bilang katibayan na kayo na talagang ipinangako namin sa Panginoon na ibibigay ko kayo sa Panginoon. Kung ano man yung kalooban ng Diyos sa inyo, ang Diyos na nakakaalam doon. Basta ako nandito lang. Gabayan kayo sa panalangin, gagabayan kayo sa mga salita ng Panginoon. Satisfied na ako sa aking ginawa na ginabayan ko kayo. Kaya, isa sa mga godly and good parents, mga kapatid, ay hindi mawawala si Hannah. No? Si Hannah. At saka si Luis at Eunice, yung lola at nanay ni Timothy. Sino ng lola dito? Wow. 1, 2, sino pa? Lola. Amen. 3. Ayon. Sino pa? Meron pa nasa likuran. Ha? Ayon. Yung pinakabunsong apo mo na, ilang taong gulang na siya? Dito, 4 years old. May mga time ba na nagbabanding kayo ng apo mo? Amen. Ano yung kauli-hulihang sinabi mo sa kanya, sa apo mo? Amen. Wow. Amen. Ayun, nakatatak na yun sa isip ng bata. Simple lang, di ba? Pero malaking impact yun sa memory ng bata. Narinig niya mula sa kanyang lola na dapat maging obedient siya sa kanyang parents. Mga kapatid, kung lola ka man ngayon, wala kang binanggit ni isa sa apo mo, pero nakikita niya sa ginagawa mo, malaking tatak na rin yan sa memory niya. Una, pag hindi ka nagsisimba, linggo. Nakikita niya, si Lola hindi nagsisimba linggo-linggo. Si Lola hindi nagbabasa ng Bible araw-araw. Si Lola nagtataya ng loto. Si Lola nagtataya ng lasto. Si Lola naninigarilyo. Malaking tatak na sa isip ng bata kahit hindi ka magsalita. Itong si Luis, mga kapatid, yung lola ni Timothy, malaking contribution sa buhay ni Timothy na nakilala niya ang Panginoon. Bakit? Dahil sa Holy Scriptures. Sabi ng Bible, from a child, si Timothy, alam niya na yung salvation. Mayroon na siyang karunungan sa kaligtasan dahil mayroon siyang lola, mayroon siyang nanay na nagbabasa ng salita ng Diyos para sa kanya. Kaya si Apostle Paul hindi na nahirapan. Hindi na nahirapan si Apostle Paul mag-mentor kay Timothy. Bakit? Kasi good foundation na yun eh. Yung magulang, good foundation na ng bata. Kaya kayong mga lola, ako'y nagagalak, natutuwa rin sa inyo, may mga apo na. Ako nag-aasam na magkaroon din ng apo one day. How I wish, mga kapatid, na kung ano yung naramdaman nyo, gusto ko rin maramdaman. Yung anak ko, 27 years old, hanggang ngayon, wala siyang pangarap munang mag-asawa eh. Wala pa. Sabi niya pa, gusto ko mag-establish. Okay, mabuti yan. Oh. Pero yung bunso, abay, Amerikana. Sabi ko, para kang iba yung iba yung taste mo. Ayaw mo ng Pilipina, gusto mo ng Amerikana.
Sabi niya noon, naalala ko, sabi mo na, di ba, magastos pagka mayroon kang girlfriend. Ngayon, Amerikana yan. Pupunta ka doon, magkano? Back and forth. Wala kang 50,000, hindi ka kabalik. Pinapapunta, pastor. Pinapapunta ng magulang ng babae. Kasi baptist din yun eh. Baptist silang family. Kaya sabi na, pagka dumalaw ka sa amin, sabi ng nanay ko, siya na bahala sa iyo. May ganun. Pero problema naman, kahit kami, hindi rin magsasabi na kami nang bahala mag-shoulder ng pamasahe mo. Ikaw, hindi, mahirap magbitaw ng ganyan. Wala pa kaming pera. I-pray mo muna yan, anak. Sabi ng babae, pagka umabot na daw ng 5 years, parang may tendency na mag-subside na. Mag-subside yung pinangako ba na hanggang 3 years lang yung kanyang binigay na sana makabisit siya. Dahil one day, gusto niya rin bumisit dito sa Pilipinas. Kasi may pagka-missionary-minded yung babae. 20 years old, yung anak ko 25. So, hindi masama. Na? Bata pa naman Kahit na 5 years, 20 years old, 25, pwede pa naman yan. Mrs. nga 30 years old nung kinasal kami. Hindi niyo ako tanungin, ilang taon ako nung kinasal? I-guess niyo daw, ilang taon ako nung kinasal ako? 1971 ako, tapos, pinanganak, 1993 ako kinasal. Ilang taon ako? 22? Biruin mo? Kaya sabi ng anak ko pa, bakit 22 years old ka ng asawa? Kami, gusto mo umabot pa ng 30. Sabi ko, hindi naman, nak. Payag naman ako mag-asawa ka ng maaga, pero magpastor ka. Kaya hindi na lang. Ayaw niya na. So, nakakatuwa mga kapatid, minsan may mga justification yung mga anak natin. Pero tayo naman, panay tayo depensa. Alright, so, ikatatlo mga kapatid, children are beloved to God. Mahal ng Diyos ang mga anak natin. Amen? Ang sabi ng Panginoon, let the children come to me. Hayaan na ang mga kabataan ay makalapit sa akin. Amen ba? Kaya dapat lang mga kapatid, na ang mga bata, kung pwede lang, nasa loob talaga sila ng simbahan. Amen? Pero depende na po yan sa arrangement ng pastor ninyo. Kung pwede naman doon, i-cater naman sila doon. Mayroon naman silang para sa kanila. Minsan doon sa amin mga kapatid, mix na Bata, young people, pero sa divine na yon. Sa divine na. Okay. Tingnan po natin yung Matthew chapter 19, verse 13 and 14. Malapit na po mga kapatid. Natatapos na tayo. Okay. Matthew chapter 19, verse 13 to 14. Okay, Matthew chapter 19, verse 13 to 14. Ang sabi doon, then were there brought unto him little children, then he should put his hands on them and pray. So, mayroong mga kabataan na gustong dalhin sa Panginoon para ipanalangin ng Panginoon. Pero ang ginawa ng mga disciples ng Panginoon, ni-rebuke yung nagdala ng mga bata sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, ang sabi ng Panginoon sa mga disciples niya, but Jesus said, suffer little children and forbid them not to come unto me, for of such is the kingdom of heaven. So wag niyong pigilan ang mga kabataang lumapit sa akin, sapagkat saganang kanila ang kaharian ng langit. Mahal ng Diyos ang mga kabataan. Kaya ako'y naniniwala ng church na ito ay may pagmamahal sa mga kabataan. Kaya mapalad po kayong mga membro na mayroon kayong ganitong klaseng espiritu, mahal na mahal ninyo ang mga kabataan.
pinapahalagahan, sineselebrate, kagaya ng anak ni Pastor Leo na si Clint, na binibigyan nyo ng, kahit sabihin natin hindi man bongga, pero pinapahalagahan yung araw ng kanyang kapanganakan. No? Malaking impact na po yan. Kaya sabi ng Panginoon, mga kapatid, if you offend one of these, it's better to tie a millstone and drown in the sea. Kaya pag na-offend mo yung mga bata, sabi ng Panginoon, mas maigi pa daw na itali yung, alam mo yung gilingan noon, bato gawa sa bato. No? Sabi ng Panginoon, pag na-offend mo yung mga little children na hindi makalapit sa akin, mas maigi pa sa inyo na itali nyo ang bato sa inyong liig at lunurin kayo sa dagat. Bakit? Ganon kalapit ang puso ng Panginoon sa mga bata. Bakit? Dumaan din siya sa pagkabata. Dumaan siya. Kahit sabihin natin siya ay Diyos na nagpakatawan tao, pero lumaki siya ng normal. At the age of 12, mapansin mo mga kapatid, nung nawala siya, nung pauwi na sila ng mga magulang niya, nawala ang Panginoong Hesus. Alam mo, nung bumalik ang magulang niya, nasumpungan. Alam mo kung saan? Saan nila natagpuan si Jesus? At the age of 12, nasa templo. Nakipagtalastasan sa mga matatalinong tao. Sa banal na kasulatan. Ngayon mga kapatid, pag ang anak nyo at the age of 12 mawawala, alam nyo na kung saan nyo hanapin. Alam nyo kung saan? Hello? Hala? Saan ba? Saan nyo makikita pag nawala sa bahay? Computeran. Ayun. Pero at the age of 12, mga kapatid, ang Panginoon nasa loob ng templo. Ikaw na parents, di ba? Abay, mas kalmado ka dahil yung anak mo, alam niya kung saan siya dapat. Kaya, dapat itong mga kabataan ito, sino pa ba sa inyo pumupunta ng computeran? Ha? Wala na? Hello? Wala na ba? Salamat sa Panginoon. Dahil pumupunta na yan dito sa church. Amen. Sana, no? Halina mo na ang mga kabataan ngayon, kung mawala sa bahay, nasa church lang. Diba? Dapat ang buhay nyo ganito. Bahay, eskwelahan, simbahan. Okay? Bahay, eskwelahan, church. Ganun lang dapat yan, triangle. Para maging successful ang buhay mo bilang Kristiyano. The last verse, mga kapatid, tandaan po natin ito. Matthew 18, 5 and 6. Ganito ang sinasabi. No, wag po nating pigilan ang mga bataang lumapit sa Panginoon dahil ang sabi ng Panginoon, whoso shall receive one such little child in my name, receiveth me. Pagka tinanggap mo ang bata sa pangalan ng Panginoon, mga kapatid, tinatanggap mo rin ang Panginoon. But whoso shall offend one of these little ones which believe in me, it were better for him that a millstone were hung about his neck and that were thrown in the depth of the sea. Mas pinili ng Diyos, mga kapatid, ang bata. Kaysa yung mga matatanda, subalit pinipigilan ang mga batang lumapit. Kaya salamat po sa mga workers. Sino pang worker dito sa inyo? Worker ng church. Pakitaas daw ng kamay. Worker ng church. Amen. Meron ba kayong children ministry na hinahawakan? Ha? Amen. Ipagpatuloy niyo po yan dahil mahal ng Diyos ang mga kabataan. Amen? So, nawa tayong lahat ay pagpalain. So, babalik po natin sa ating buting pastor ang pulpito. Pastor. Amen? Thank you so much, Pastor JC. Yung word po doon na heritage, yung word na heritage sa verse number 3, malaki po yung impact. So, para po yung mana ba, nasunod natin. Pamana. So, pamana pa tayo. Ating mga anak, pamana.
Yes. Okay, kaya i-guide natin sila sa tama. Correct. Para ating anak ay kung wala na tayo, magiging good sila na heritage, no? Sa kanyang generation din po. Correct. Oo. Kaya totoo po yan na sabi ng Bible na ang ating mga anak is gift from God. Kaya tratuhin natin kung sino ang anak mo. Minsan, ikaw, ano ka, demonyo ka. Bakit ka pa umuwi kung demonyo ka na bata? Okay? Hindi mo na unawaan ang Bible. Correct. Kasi sabi ng Bible, they are gift from God. So kapag ka regalo, kaloob, hindi dapat pabigat ang turing mo sa anak mo. Amen. Blessing yan. Correct. Siguro kung rebellious ang anak mo, maybe, i-check mo sarili mo spirit, baka may failure. Correct. Bakit nagkaganon siya? Kasi tayo minsan, bira tayo ng bira. Hindi natin nga alam na may failure din pala tayo. Correct. Tama. Hindi na biro, hindi mo siya pinag-pray. Correct. Oo. Kasi pag pinag-pray mo lagi ang anak mo, itong anak mo sa hindi ko kaya ituin, pero mas makapangyarihan ka kaysa akin. Kung napakainam na, iparamdam at iparinig natin, hindi tayo mag-pray tayo sa anak. Correct. Maganda yan na, alam mo minsan, may mga anak na, kahit sa meal na rin kasi minsan, tulog na yan. Pero doon sa meal time, no, aking anak, itong panganay ko, medyo bumulong ito ba, pero mga palangga ako niya, hindi ba ako. Sa bilis computer lang, pero palangga ako niya ako. Kani Lord, ano na rin siya, hindi na rin sa computer, at sa simbahan na tayo. Diba? Dala pa konsensya ba? Correct. Sige ka bako, sige bako. Na-immune. Na-immune ng kapatid. Correct. Iba kasi ang word of God. Minsan tayo effort natin na gusto natin instant batuhin. Pero ang pagpurin ng bata is ano yan, hindi yan overnight. Correct. Kami declared ka, may struggle din sa kami sa kanya, kahit 5 years old pa. Kasi nandun na yung human nature, yung Adamic nature na foolishness talaga sa bata. Correct. Sabi ng Bible na foolishness is bound in the heart of a child, but the wrath of correction shall drive it from him. So yung wrath of correction, okay, ano natin. Alright, so thank you Pastor sa GC. Amen? Okay, this time, tayo please. Okay, saan si Vic, okay?